Nang sumapit ang Sabado ay hinintay ni Lovely ang pagdating ng taong mag-aayos ng sira sa kanyang banyo. Nagbabasa siya ng magazine sa sala nang may mag-doorbell. Hindi na niya hinintay si Amy na buksan ang pinto. Siya na ang gumawa niyon. Ang akala niya ay iyon ang taong gagawa ng sira sa kanyang banyo. Pero ganun na lamang ang gulat niya nang tumambad sa kanya si Drake. "Ikaw na naman?" "Ako magpi-fix ng problema sa banyo mo," wika nito. "Ikaw ang gagawa?" Hindi siya makapaniwala. Hindi niya ma-imagine na maghahalo ito ng semento. "Bakit? Wala bang available na tauhan mong gagawa niyon?" Umiling ito. Hindi pwedeng istorbohin sa kanilang trabaho. Diskumpiyado pa rin siya. She was still reeling from the shock of seeing him dressed in casual maong pants and red polo shirt that showed his lean build to fantasy advantage. "Nasaan mga gamit mo?" "Sandali lang." Tumalikod dito at lumapit sa kotse. Nagtaka siya. Bakit puti ang kotse nito? Hindi siya maaaring magkamali. Hindi yun ang kotseng nakita niya ang dala nito nang inspeksyonin nito ang sira sa banyo noon. Pero kailangan ba niyang magtaka? Normal naman sa mga mayayaman na magkaroon ng maraming sasakyan. Nang bumalik si Drake, parehong may bitbit ang dalawang kamay nito. Isang toolbox sa kaliwa at isang may kalakihang plastic bag sa kanan. Inalapag nito ang mga iyon sa gilid ng pinto at muling tumalikod. Bumalik ito sa kotse nito. Isa pang bag ang bitbit nito nang bumalik na nakasukbit sa balikat at isa pang plastic bag sa kaliwang kamay. Nang ibaba niya ang paningin sa plastic bag na nasa tabi niya, nabatid niya ang semento ang laman niyon. Hindi na niya inalam kung ano pa ang laman ng isa pang plastic bag at ng bag na nakasukbit sa balikat nito. Wala sa sariling binuhat niya ang may kabigatang toolbox at nagmarcha patungo sa kanyang silid habang nakabuntot ito sa kanya. "Ang gaganda pala ng legs mo." Pakiramdam niya ay nanigas siya nang marinig ang tinurang iyon. Marahan niyang inilapag sa sahig ang banyo ang toolbox at hinahanap ito. "Huwag mong sirain ang araw ko, Mr. Lorenzo," sabi niya. Kung bakit kasi maiksing short pa ang naisuot niya. Pero dapat ba siyang magalit kung nagsasabi naman ito ng totoo? Siguro naman ay hindi na ako kailangan dito. Bumalik siya sa sala at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Pero distracted ng isipan niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang binabasa. Her mind was wandering upstairs to the man working in her bathroom. Pero marunong kaya itong gumawa ng ipinapaayos niya? Hindi niya mayalis ang pagdududa sa isipan niya. Kaya minabuti niyang balikan nito sa banyo para alamin kung tama bang ginagawa nito. She was stunned, overwhelmed to be more exact, seeing him stripped down to the waist and sporting cut-off jeans. She swallowed hard. The man had no mercy. Those lean hips, that taut waist, those gorgeous legs. Heaven above, he was sweetly dangerous. The smooth-tapered abdomen and massive chest. She was dying to bury her face on such a magnificent torso. Tinadtad ni Drake ang bahaging may lamat. Isang dangkal ang lapad ng pagtadtad nito, pero hindi yun naging madali rito. Halos naliligo na ito sa pawis habang minamaso ng marahan ng semento. Nangingintab na sa pawis ang katawan nito. She had the time of her life watching him sweating. He was not dark but a wonderful sight to behold. Ilang babae na ba ang nakakakita sa kamatsuhang iyon? Marahang lumabas siya ng silid at tumungo sa komedor. Ipinaghanda niya ito ng merienda. Isang pitsul ng orange juice ang tinimpla niyang at naglagay siya ng 2 hiwang cake sa pinggan. Pagkatapos ay dinala niya iyon sa kanyang silid na kinaroroonan ni Drake. "Magmerienda ka muna, Mr. Lorenzo." Sumungaw siya sa pintuan ng banyo. Napatingin ito sa kanya. "I think I need that." Inilapag nito sa tiles na sahig ang martilyo at ang pantadtad sa semento. Pagkatapos ay naghugas ng kamay. Napansin niyang parang may hinahanap ang mga mata nito sa banyo. Napagkuro niya na naghahanap ito ng mapupunasan ng kamay. Mabilis naman siyang lumapit sa cabinet at kumuha ng isang hand towel at ibinigay iyon sa ito. "Salamat."
Pagkatapos nitong punasan ng mga kamay ay napatingin nito sa kanya. Pwede bang gamiting pamunas ng pawis? Wala akong dalang panyo eh. Anito ang tukoy ang hand towel. Sige. Naging malikot ang isipan niya habang minamasdan si Drake na pinupunasan ng pawis sa katawan nito. Ano kaya kung siya ang gumawa niyon dito? Napailing siya. Kung ano-ano na tuloy ang naiisip niya. Sabayan mo na kaya ako? Alok nito sa kanya. Hindi kasi ako sanay na kumakain mag-isa. Pakiramdam ko'y hindi ako nabubusog. Tumaas ang isang kilay niya. Salamat, pero tapos na ako kanina pa. Siguro naman panahon na para matuto kang kumain ng walang kasama, Mr. Lorenzo. Siguro nga. Sa tingin ko naman kahit tutukan kita ng punyal sa leeg, hindi mo ako sasaluhan. Nasa tono nito ang amusement. Pero ikaw ba nag-bake nitong cake at nagtimpla ng juice? Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay tao. Wala akong nakitang rason para patayin ka. Walang lason yan. He was trying to suppress again. Kung ganoon, pwede ba tayong maging magkaibigan? Wala ka palang dahilan para lagi akong tablahin. Natigilan siya. Nagkamali yata siya. Wala akong planong maging kaibigan ka, Mr. Lorenzo. Prangka lang akong tao. Sa tingin ko naman, marami kang kaibigan. At isa pa, pagkatapos mong gawin ang ginagawa mo, hindi na siguro tayo muling magkikita pa. Hindi kita maintindihan. Ang hirap mong kausapin. Sabi nito. Masyado kang mataray. No wonder, no guy could ever stand you. Pakiramdam niya ay sinampal siya nito. Kumulo ang kanyang dugo. Nag-init ang kanyang bumbunan at naikuyom niya ang mga kamay. Wala kang karapatang akusahan ako ng ganyan. Ni hindi mo ako kilala. Galit na asik niya rito. Gusto niyang saktan nito at pagsasampalin. Bakit hanggang ngayon ay wala ka pa ring asawa? Siguro ngay wala ka pang nobyo. Nagsalin nito ng juice sa baso habang titig na titig sa kanya. Hindi mo na problema yon. Pwede bang maupo ka roon? Itinuro nito ang kama. Wala akong makitang silya. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. Naupo na ito sa silid ng kanyang kama. Maging ang misita ay nilipat nito sa pwesto for his own convenience. Kahit nagtatagi sa mga bagang niya sa kapreskuhan nito, she realized he looked perfect on her bed, with his semi-naked appearance on her huge bed. She was having a grand time of her life, her contemporaries would envy. Kailangan bang talagang tagtarin ng semento? Naisang tinig niya habang tinitingnan ang ginagawa nito sa banyo. Para tuluyang mawala ang lamat. Eh di kailangan pang pinturahan niyan kapag natuyo na. Tumango ito. Bukas pipinturahan. Bigla siyang napatingin dito. Ang ibig mong... Hindi pa ito ang huling pagkikita natin. Itinarin nito ang isang hiwang cake. Parang bumigat ang tiyan ko ah. Salamat sa merienda ha. Ang akala ko'y hindi mo ako dudulutan ng kahit na malamig na tubig. Hindi ba pwedeng pagkatapos mo riyan ay pinturahan mo na? Masyado ka naman nagmamadali. Umiiling na sabi nito. May appointment ako ng 2:30 this afternoon. Sa estimate ko, bandang 2:00 ko matatapos ang pagsisemento. At bukas ko na rin magagawa ang pagpapalit ng natuklap na tiles. Another thought struck her. Don't tell me na may plano kang dito mananghalian. Naisang tinig niya. Huwag mong sabihin na bukod sa pagiging mataray mo'y may ugali ka ring madamot. Nakangiti ang mga mata nito. Na para bang nag-e-enjoy ito sa palagi niyang pagkakagulat. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin at ako ang nandito para ayusin ang inireklamo mong sira. Dapat magpasalamat? Nagpapatawa ka ba, Mr. Lorenzo? Wala akong pakialam kahit sinong gagawa ng mga ginagawa mo dahil obligasyon ninyong ayusin ang sira nitong bahay. You know, we already shared your bed, your bathroom, then I already ate your cake and later, we're going to have lunch together. Dapat ay mag-first name basis na lang tayo. Hoy, mahiya ka. We never shared my bed. Nanlalaki ang mga matang asik niya rito.
At wala akong planong makipag-first name basis sa'yo, bastos. Nagkibit balikat ito at bumalik sa banyo. Ipinagpatuloy nito ang ginagawa. Bago siya tuluyang mabaliw, napagpasyahan niyang bumalik na lang sa sala. Pero bago siya nakalabas sa silid, may pahabol na sinabi si Drake. Hindi ako kumakain ng gulay, pero ang paborito ko ay adobo, kahit baboy o manok. Iyong medyo maalat-alat ha? At nag-order pa ang walang hiya. Nanggigigil at isinara niya ang pinto. Nang nasa sala na siya, natuon ang kanya mga mata sa malaking relo. 11:00 na ng umaga. Bigla siyang may naisip. Siguro naman ay tuluyan na siyang makakaganti kay Drake sa gagawin niya. Dito ka kakain ng tanghalian, pues bibigyan kita ng masarap na ulam. Sa loob-loob niya. Naabutan niya si Ami na naglalabas ng karne mula sa fridge. Magluluto tayo ng adobo, sabi niya sa katulong. Marunong ka bang magluto ng chop suey? Tumango ito. Kung ganoon, iyon na lang ang pagkakaabalahan mo. Ako na lang magluluto ng adobo. Ang adobo para kay Drake at ang chop suey ay para sa kanila ni Ami. Gusto ng lalaki iyon na medyo maalat-alat. Hindi lang yun ang gagawin niya. Talagang paaalatin niya at dadamihan ng paminta at suka. Tingnan lang niya kung magawa pa nitong kumain. Bago mag-12 ay nakahanda na ang mesa. Napapangiti siya habang tinitingnan niya ang nilulutong adobo. Iyon ang una't huling pagkain doon ni Drake sa bahay niya. Siguradong hindi nito malilimutan ang niluto niya. Siya rin ang sumundo rito sa kanyang silid. Pagkatapos ipaalam dito na kakain na sila, ay muli siyang bumaba. Hindi na niya hinintay ito. Nang pumasok ito sa dining room, lihim na nagdiwang ang kanyang puso. Muling isinuot nito ang hinubad na polo shirt. Napangiti ito nang makita ang adobo, pero bahagya namang kumunot ang noo nang makita ang gulay. Paborito ko ang gulay, sabi niya, sabay turo sa silyang upuan nito. Para kang hindi ka madehado, niluto ko rin ang paborito mo. Ayokong isipin mong maramot ako. Gusto ko lang patunayan sa iyong hindi totoo yon. Titig na titig siya rito habang kumukuha ito ng kanin at adobo. Hindi naman siya mapalagay habang hinihintay ang unang pagsubo nito. Muntik na siyang matawa nang sumubo ito at biglang natigilan. Biglang tumayo ito at tumakbo patungo sa lababo. Damn it, woman! Ano yung niluto mo? Halos hindi may pinta mukha nito nang bumaling sa kanya. Hindi yan adobo. Kumunot ang noo niya. How nice of you to thank me for being indulgence of cooking your favorite food. Ani ang pinipigil ang sariling mapatawa. That's very ungentleman, Mr. Lorenzo. Halos magkandapaso na nga ako sa pagluluto niyan, tapos pipintasan mo pa? Ilang tabo ba ng asin at paminta ang inilagay mo riyan? Talagang sinadya mong gawin yon. Well, thank you. Itinoon niya ang pansin sa pagkain. Hindi na niya pinansin ito, but inside of her, she was celebrating. Nakaganti na rin siya sa tarantadong ito. Pwede ko bang pakalman ng fridge mo? Maya-maya ay tanong ni Drake sa kanya. Tumango siya sa pag-aakalang kukuha ito ng malamig na tubig. Pero nagkamali siya nang mapansing naglabas ito ng baboy mula sa chiller. Anong gagawin mo? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Magluluto. Magluluto? Marunong ba ito magluto? Kanina pa akong nagugutom, Lovely, kaya ako na magluluto ng ulam ko. Saglit na nagtigilan siya. He called her with her first name, and dear, it sounded fabulous and it made her excited. Makalipas lang ang ilang sandali, isinaling na nito ang kasirola sa kalan. At kinuha nito ang mesa at niluluto ang kanyang adobo. Ginamitan nito ng mga baboy para makuha at isa-isang isinawsaw ang mangkok na may tubig at isinama iyon sa iluluto. Para hindi masayang, sabi nito na magtama ang kanilang mga mata. You really did it on purpose, didn't you? Walang kurap-kurap na sabi nito. Lumalabas talaga ang tunay mong kulay, Lovely. Mukha ka namang itong galit na sabihin iyon.
What really stunned her was the realization he could actually cook. Hindi ito ang tipo ng pangkusina, pero hindi mapapasublian ang katotohanan ng marunong itong magluto. Tinuruan ba ito ng ina? Pagkalipas lang ng mahigit 15 minutos, magana na itong kumakain. Samantalang siya ay nakamasid lamang. Wala ring silbi ang kanyang paghihirap sa pagluluto kanina. Medyo napahiya pa siya sa sarili sa labis na kabaliwan. Nalaman niya tuloy na hindi ito magugutom kahit iwang mag-isa sa kusina. Pagkatapos lang ng ilang minuto ng pamamahinga, ipinagpatuloy nito ang ginagawa sa loob ng banyo. Habang abala ito sa itaas, ay kampante naman siya sa kusina. 1:45 na nang bumaba ito na bihis na. Bagong paligo pa ito. Don't worry, may dala akong sariling sabon, shampoo at tuwalya. Nakigamit lang ako ng banyo. Wala na akong time na umuwi para maligo. I hope you don't mind. Umaabuso ka na. Hindi porke hinayaan kitang magluto ng ulam mo, ay pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin dito sa pamamahay ko. Ginagambala mo ang privacy ko. Doon ako nagtagal sa banyo. Mahigit 4 na oras ako roon. Tapos sasabihin mo ginagambala ko ang privacy mo? He sneered at her. Nakigamit lang ako. Ngayon, kung minamasama mo ang ginagawa kong pagpapaligo roon, sorry then. Sinundan na lamang niya ito ng tingin nang lumabas ito. Niyayamot at pinagbagsakan niya ito ng pinto. Ang walang hiya, talagang ginagalit siya. Talagang sinusubukan siya nito. Hindi dumating si Drake sa sumunod na araw. Hindi alam ni Lovely kung bakit, pero nainis siya sa hindi nito pagsipot. Nag-bake pa naman siya ng maraming cookies at cake. At plano pa naman niyang magluto ng chicken beef adobo. Napatunayan niyang marunong talaga ito sa ginawa nitong pagkukumpuni sa kanyang banyo. Mapinturahan lang ang pader, good as brand new na ito. Pulido itong magtrabaho. Ang mga sirang tiles na lang ang pinagkakahirapang ayusin nito sa muling pagbabalik nito. Nang sumapit ang Lunes, she received an unexpected call from Drake. Noong una, akala niya ay kung sino lang. Si Mr. Lorenzo ang tinutukoy ng kanyang sekretarya. Pero nang marinig niya ang boses nito sa kabilang linya, hindi na niya kinailangang magtanong kung sino iyon. Lovely? Paano mo nalaman kung saan ako nagtatrabaho? Iyon ang pinambungad niya rito. Ang pagkakaalam ko, hindi ko nasabi yun sa'yo. Sabihin na natin your first foot tao. Bakit ka napatawag? Anong kailangan mo? Sorry kung hindi ako nakarating sa bahay mo 2 days ago. Pumunta kami ni Dowell sa farm. Katunayan nga, kararating lang namin ngayon. Ngayon ko lang rin naman nalamang may cellphone number mo. Doon nga ako nang tumawag pero naka-off yata yun, kaya dito lang ako sa landline tumawag. Okay lang, nakalimutan ko na nga yun. Pagsisinungaling niya. Magpadala ka na lang dito ng tauhan mong pwedeng gumawa nun. Ilang sandali ring nanahimik ito sa kabilang linya bago muling nagsalita. Sige, sorry uli ha. Goodbye Drake. Labag man sa kalooban, ibinaba na niya ang phone receiver. Huli na nang mapagtanto niyang tinawag niya ito sa pangalan. First name basis na ang tawagan nila. Nasabi pa naman niya ritong ayaw niyang makipag first name basis. Sumuko rin siya ng labag na sa kanyang kalooban. Siguraduhing pinagtatawanan siya nito. Pero bakit ito tumawag? Para lang humingi ng paumanhin dahil hindi ito nakarating sa kanilang usapan? Alam niyang cover up lamang nito yon. Dahil ba gusto nitong marinig ang tinig niya? Dahil namimiss siya nito? Napailing siya. Nagiging malikot na ang isipan niya. Nagpapantasya na siya ng imposible. Dahil imposibleng magkagusto sa kanya si Drake. Sino naman siya para pansinin nito at pagtuunan ng pansin? Siguradong wala siya sa kalingkingan ng mga babae nito. Isa pa, hindi siya mayaman para magustuhan nito. Ang mayaman ay para sa mayaman. At ang mahirap ay para sa mahirap. Hindi na uso ngayon ang fairy tale na ang isang mahirap ay pwedeng mahalin ng isang mayaman. Malabong mangyari yon, lalo na't mataas ang estado ng mga Lorenzo sa lipunan. Tinitingal at inirerespeto ang mga kinikilala.
Kaya habang maaga pa ay kailangan na niyang tigilan ang mapangarap na imposible. Dahil hindi mangyayari na magkakagusto sa kanya ang most sought after bachelor na si Drake Lorenzo. Ang lalaking gustong siluin ang mga sosyalerang babae. At higit sa lahat, wala siyang pangarap na malink ang kanyang pangalan sa binata at hindi pa napapanahon para siya ay umibig sa isang lalaki na kagaya ni Drake Andrew Lorenzo. At dito na po nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!